mga guys, Admin Rich po ito, no? Atin po munang papakinggan itong isang balita na ito na talaga namang nakakatawa, sobrang nakakatawa mga kaibigan, no? Pagkatapos sa ating mapakinggan mga kaibigan ay atin pong kokomentuhan, no? So pakinggan po natin ang balita. Hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Buot pasabot ana, pasensya kay ta. A few moments later. Kapaping 30 ka mga personal sa Public Safety and Security Office ang gipangtanggal sa trabaho humandag positibo sa illegal na droga. Atong saro ng detalye nini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara ang mga giparangdal nga mga personahe, mga job order workers nga sagad na assign sa Civil Security Unit. 37 ka personahe sa Public Safety and Security Office sa Davao City. Napulos mga job order workers ang positibo sa illegal na droga. Kiri ang gikompirma sa GMA Regional TV1 Mindanao ni Davao City Anti-Drug Abuse Council o Karak Action Officer Jafar Marhum Salik. Ang mga positibo karaganan na assign sa Civil Security Unit na mo igatabang sa pagpatunhay sa kalinaw o kahapsay sa syudad. Dilusad ang random drug test pinaagi sa request ni PSSO Head Angel Subugaysay. Ay, nako. Okay, kokomentuhan na natin yung mga guys, no? Ayan nga. So, ano pa si Baste, no? Na this city is on war with drugs, no? Ongoing ang drug war, no? Sabi pa niya, walang walang sisinuhin. Kamukat mo. 37? Tapos mga guys, may palusot pa, no? Mga JO daw yun, mga job order, no? So, parang gusto nilang ipalusot na hindi naman yan mga hindi regular, no? Hindi naman sila mga regular employees dyan. Parang gusto nilang ipalusot na mga JO lang yan, mga job order, no? Na empleyado. Pero ganun din yun mga guys di ba? Kasi kita nyo kapag pumasok ka sa trabaho, di ba? Mga kaibigan, meron kang drug test. Ako, nakailang trabaho na ang napasukan ko nung pagkatapos ko magturo. Lahat yun, may mga drug test yun, no? So, anong ibig ko sabihin dito, mga kaibigan? Hindi ba nila yan dinadrug test? Nung nag-apply yan ng trabaho, hindi ba nila dinadrug test? At saka, isa pa mga kaibigan 37 yan. The fact, mga kaibigan, na hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 10, 37, sobrang dami. At random yan. Sabi ko nga, mga kaibigan, random. So, ibig sabihin, ano kayang gawin nyo kung lahat ng mga empleyado dyan ay i-drug test? Para magkaalaman na. At kasama na rin yung mayor. Alam niyo mga kaibigan, no, kung ako kay DILG Secretary Ben-Hur Abalos, i-require niya yung humingi siya ng permiso, no? Lapag ba sa batas yun? Hindi ko alam hindi ako lawyer no? Hindi ko alam kung mababiolate ba yung karapatan ni Baste, no? Kapag ginawa yun ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Pero para sa akin, talagang dapat na gawin ito ni Secretary ni DILG Ben-Hur Abalos kasi nga lumalabas na merong 37 na mga empleyado sa Davao City. At take note sila pa yung nasa ahensya ng mga kaibigan na sila yung namamahala ng peace and order doon sa syudad. Paano mo pamamahalaan yung peace and order doon sa syudad kung mismo yung mga empleyado na namamahala di umano ay mga bangag? Paano yan kapag bangag na sila? Wala na, under the influence na sila ng illegal substance at hindi na nila alam kung ano ang gagawin nila, hindi na sila makokontrol kasi nga bangag nga di ba? Under the influence of illegal drugs. So, ibig sabihin dito mga kaibigan, no? Talagang hindi maganda ang nangyayari ngayon sa Davao City.
mga kaibigan. Kasi, kaya naman pala, just lately, no, ang daming mga nababalitaan natin na mga kriminalidad. Kasi, ang dami naman palang mga bangag dyan. Ang dami naman palang mga gumagamit ng pulburon. 'Di ba? So, eto yung sinasabi ko madalas na basta Duterte, pakiayos muna ang lugar mo, pakiayos muna ang Davao City bago ka mag-rally. Baka dahil sa kakarally mo, napapabayaan mo na yung mga constituent mo, napapabayaan mo na yung mga empleyado mo, at maaring napapabayaan mo na rin ang mga mamamayan ng Davao. At kita mo nga, di ba, sa iyong termino, lumaki ang poverty rate ng Davao. Baka dahil yan sa kakarally mo. Instead kasi na paunlarin mo ang Davao City, pagtuunan mo ng pansin ang Davao City, ang pinagtuutuunan mo ng pansin ay kung paano makapag-rally. Real talk lang tayo, no? Ngayon, kung hindi mo kayang ayusin yung yung lugar mo, bumaba ka sa pwesto. Bumaba ka, mag-resign ka na sa pagka-mayor kung hindi mo kaya na ayusin ang Davao City. Resign, Baste Duterte. Resign now. Yun lang yun.